Magandang araw! Welcome sa Valis Education 7, Term 1, Week 7. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang paglalapat ng pananampalataya sa Diyos sa mga mapanghapong sitwasyon. Para sa kasanayang pagkatuto, na ipaliliwanag na ang sariling pananampalataya sa Diyos ay nakatutulong sa pagkakaroon ng pag-asa, katatagan, at lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Nailalapat ang sariling pananampalataya sa Diyos sa lahat ng oras, lalo na sa mga mapanghapong sitwasyon. At ang lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo ay ang pananalig sa Diyos. James chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano ang mensahe nito? Mga paraan ng paglalapat ng pananampalataya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Una ay ang manalangin. Panatilihing bukas ang pakikipag-usap sa Diyos at ipagkaloob sa Kanya ang anumang mabigat na pinagdaraanan. Ikalawa, basahin, isaulo, at pagnilayan ang banal na kasulatan ng relihiyong kinabibilangan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa madilim na sanlibutan ito at tumutulong sa atin na makita ang mga bagay ng mas malinaw. Pangatlo, maging mapagpasalamat. Magpasalamat sa iyong paggising, sa isang magandang araw, sa iyong pamilya, at sa tawag ng kaibigan. Pang-apat, pagsisimba. Regular na pumunta sa simbahan para makinig sa mga aral ng Diyos, makipag-ugnayan sa iba't ibang miyembro ng simbahan, at magdasal. Panlima ay pagtulong sa kapwa. Isabuhay ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Maaaring pagbibigay ng oras, talento, o materyal na bagay. Halimbawa kung paano inilapat ang pananampalataya sa pagharap ng hamon ng buhay. Ang pagkabalisa bago ang importanteng laro. Mga tauhan. Jaya, isang high school basketball player na may matibay na pananampalataya sa Diyos. Sarah, kampi ni Jaya. Talentado pero madaling mabalisa at mag-alala. Hamon. Malapit na ang championship game at si Sarah, ang star player ng team, ay natupok ng pagkabalisa bago ang malaking laro. Siya ay nag-aalala tungkol sa gulo at pagpapabaya sa koponan. Paano nailapat ang pananampalataya sa pagharap sa hamon? Una, kahalagahan ng pananampalataya. Napansin ni Jaya ang pagkabalisa ni Sarah at ipinaalala sa kanya ang kanilang gawain bago ang laro, na kinabibilangan ng maikling panalangin. Habang nagdarasal sila, kinuwento ni Jaya kung paano siya tinutulungan ng kanyang pananampalataya na mag-focus at manatiling kalmado sa panahon ng mabigat na sitwasyon. Pag-asa, katatagan, at tapang. Sa pamamagitan ng panalangin, binigyang diin ni Jaya ang kanilang pananampalataya at ang presensya ng Diyos. Ipinaalala niya kay Sarah na kasama ng pananampalataya ang pag-asa para sa isang magandang laro. Katatagan kahit na mahirap ang mga bagay, at ang lakas ng loob na ibigay ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Pananampalataya sa mapanghamong panahon. Sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang pananampalataya, tinutulungan ni Jaya si Sarah na mapanatili ang isang positibong pananaw sa kabila ng pressure ng laro. Pumasok sila sa korte na mas may kumpiyansa at handa silang harapin ang hamon ng magkasama. Suriin ang krisis ng pamilya. Ang pamilya ni David ay nahihirapan sa pinansyal. Ang kanyang mga magulang ay nadidismaya at nag-aalala tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Pakiramdam ni David ay wala nang magagawa sa kanilang sitwasyon.
Pinagtapat ni David kay Reverend Johnson ang mga paghihirap ng kanyang pamilya. Binigyang diin ni Reverend Johnson ang kahalagahan ng pananampalataya sa panahon ng hamon at ipinaalala kay David na nandiyan ang kanilang komunidad upang suportahan sila. Hinikayat ni Reverend Johnson si David na tumuon sa lakas at pagmamahal sa loob ng kanyang pamilya. Nagbumungkahi siya ng mga paraan na makakatulong ang komunidad. Nag-aalok ng mga mapagkukunan at nag-highlight ng mga organisasyon na maaaring tumulong sa panahon ng kahirapan sa pananalapi. Nagbibigay ito kay David ng bagong pag-asa at pakiramdam ng katatagan. Binigyang diin din ni Reverend Johnson na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at matnubay kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Hinihikayat niya si David na panatilihin ang isang positibong pananaw at magtiwala na ang mga bagay ay magiging maayos din. Sa panibagong pag-asa at pakiramdam ng suporta sa komunidad, si David at ang kanyang pamilya ay nakakuha ng lakas na loob na harapin ang hamon ng magkakasama. Para sa mga pamprosesong katanungan, una, paano naipakita ang kahalagahan ng pananampalataya? Pangalawa, paano nahubog ang pag-asa, katatagan at tapang ni David upang harapin ang hamon sa kanilang pamilya? Pangatlo, paano nakatulong ang pananampalataya sa mapanghamong panahon? At pang-apat, kung ikaw ang nasa kalagayan ni David, habang pinapanatili ang positibong pananaw, anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin upang makapag-ambag sa kapakanan ng iyong pamilya? Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.